Yung isang tweet ni Senador Ping Lacson nung nakaraang mga ilang araw, nilabas na yung mga di umanong mga loans para sa COVID vaccines. Ang ayon sa kanya, noong Abril 20, 2020, last year, meron tayong inutang na $100 million. Noong May 28 naman, sumunod na buwan, $500 million naman daw. Noong December naman daw, 16, nung nakaraang taon din, $600 million ang inutang natin. March 12, 2021, itong March lang, ngayong buwan na ito, $400 million at dinagdagan pa natin ng $300 million. At kasama daw po yung underbayanihan budget na 10 billion lumalabas, ito raw ay 126.750 126.75 billion pesos. At lumalabas, kung dollars ang pag-uusapan, isang dolyar, 48.64. Magkano magiging total sa dollars? Ang total po niyan, pag isusuma natin, i-multiply mo yung 48.64 times 126.75 billion pesos. O i-divide mo rather. Yun ang magiging dollars. But anyway, ang importante dyan, ito yung total, 126.75 billion dollars. Ang unang sasabihin ko po sa inyo, yun ang inutang natin. Kasama na yung budget sa bayanihan. Hindi po totoo yung pinalalabas ng mga ibang kritiko na trilyon na raw ang inutang natin. Kaya kaugnay po sa pagpapalabas niya ng Twitter, nasaan ang pera? Yan ang tanong ni Senador Ping Lacson. O kaya naman, sinagot. Sinagot ni Presidente, actually, matagal na nating sinasabi. Pinaliwanag na rin yan ni Secretary Charlie Galvez. Na yung pera, nandun pa ho sa hinihiraman natin na mga bangko. Kasi silang nagpapautang, sila rin ang magbabayad dun sa binilihan natin ng mga bakuna. Wala pa namang delivery, so hindi pa sila magre-release. Kaya hindi totoo na magkakaroon ng korupsyon. Kaya dun sa katanungan ni Senador Ping, nasaan ang pera? Nandun sa bangko. Yun naman pagdating dun sa, magkano yun? 10 billion. Yung po ba, hindi ba nagbigay na rin ng report ang Office of the President dyan? Kasi under the law, they'll have to report the disbursements yung mga inilabas dyan sa bayanihan. Palagi yung inilalabas yan Kasi nga requirement yun. Kaya kung tatanungin ni Senador Ping, tingnan mo na lang yung report kung saan ginugol, magkano ginugol, ilan lang natira doon sa allocated yan sa budget. Ngayon, ito pong COVID-19 job program na budget, sabi nga ni Secretary Sunny Dominguez, supisyente na kasama yung private sector na magagamit natin at maitutustos natin sa pagbakuna ng mga 7 milyong adult na Pilipino. Hindi po trilyon Yun ang pinalalabas po kasi nila. Kung hindi, billion lamang, billion. At ang total nga nito is 82.5 billion pesos. Kasama na nga doon yung waste disposal. Kasi yung 82.5 billion po, kasama na doon yung bakuna, logistics, pati na yung iba pang supplies. Kasama na yung pagpapatapon mo ng mga nagamit na. And of the total financing of 2.5 billion pesos na galing sa budget ng Department of Health, 10 billion naman sa Bayanihan to Recover as One Act, yung 58.4 billion from foreign loans at 11.6 billion as additional official development assistance.
Yun, dun galing yung kabuuhan ng binabanggit natin sa inyo. Sa ibang banda, yung pong foreign loans naman, galing naman yun sa World Bank. Magkano ba sa World Bank? 24.3 billion. Yung sa Asian Development Bank naman, 19.5 billion. Eh yung pong Asian Infrastructure Investment Bank, 14.6 billion. Now, yung pong 82 billion pesos ay supisyente para sa atin na bumili ng bakuna para mabakunahan natin ang 100% ng ating mga adult population. Yung may mga edad ng populasyon natin. Kasi sa ngayon po sa Department of Health, hindi pa pwedeng inoculate yung mga bata kasi mas malakas ang kanilang immunity system kesa dun sa ating mga matatanda. O, ano pa? Meron ito, umpisahan nga natin, merong mga statement kasi itong si Senador Ping Lacson na in-interview tayo kanina ni Nandolong nagtitrending daw kaming dalawa, yung palitan namin O, di suriin po natin para magkaliwanag. Kasi, natatandaan nyo, sa isang Twitter niya, o isang statement niya, sinabi niyang, kung madalit sabi, hindi siya bilib sa programa ng gobyerno sa pagtugon sa rollout, pagtugon sa pandemya. Kaya, ang sabi niya, kailangan magkaroon tayo ng aggressive and innovative measures or steps or programs na mababago natin ang kalakaran. Ang tanong ko naman po sa kanya, ano? General statement mo naman, ano ba yung aggressive mo, saka innovative mo? Ba't di mo mabanggit ng pag nalaman natin, gawin natin? Sinagot naman po tayo. Sa kanyang tweet, sabi niya, solusyon? How about getting competent people? O, sige, sabi naman ni Ping Lacson sa akin. Yung aggressive, saka innovative, magagawa natin yon sa pag-appoint mo ng mga competent people. Madalit sabi, hindi siya believe sa pamamahala at pamamaraan ng pamamahala nila Dr. Duque, Secretary Duque, ni Secretary Charlie Galvez, at lahat na naroon na kasama nila na inatasan ng Presidente na sila ang magmaneho nitong mga programa ng gobyerno. Kasi sabi niya, ilan na bang pagkakataon ang nasira at nawala? O, hindi ang tanong ko naman, ano namang pagkakataon ang nasira at nawala? O, sasagutin niya. Kasi puro siya tanong, di naman niya sinasagot, di ako sasagot. Siguro ang tinutukoy niya, yung pong Pfizer. Kasi hindi po ba lumabas noon na si Dr. Duque, drop the ball. Madalit sabi, nabulilyaso yung negotiation. Yung pala hindi naman po totoo. Kasi gaya ng paliwanag natin sa inyo kahapon. Yung Pfizer na ginawa ng pharmaceutical sa Amerika, yung sentido ko natin will tell us, common sense, na siyempre, pag ang pharmaceutical company sa Amerika, uunahin niya yung kanyang mga sinasakupan kung saan siya nandoon, kung saan siya nagmamanufacture. Mga Amerikano ito di siyempre mga Amerikano muna. Pangalawa, kahit na gusto nila na unahin yung mga maliliit na bansa, o halimbawa tayo, gusto nila unahin, hindi pa rin pwede. Bakit kanyo? Kasi meron silang tinatawag na, kung hindi tayo nagkakamali, National Defense Act. Kung saan yung batas nila doon, pagdating sa mga medisina, mga bakuna, na minamanufacture nila, bago mo yan ibenta sa labas ng bansa, kailangan yung pangangailangan ng mga Amerikano, punuan mo muna. Hindi ka po pwede na paunahin mo yung ibang mga tagalabas ng Amerika.
Kaya nga nagkakaroon ng problema sa supply, inuuna sila eh. Kaya yung mga tanong na, ilang mga pagkakataon ang nawala sa atin? Sino ang nagbulilyaso? Sino ang hindi decisive? Yun yung mga rhetorical question. Yon ay una, panlilin lang. Pangalawa, hindi totoo. O sasabihin, who has no sense of urgency? Urgent nga lahat ng ginagawa ng ating mga in charge sa bakuna. Kita nyo, wala nang gawin ito mga ito. Hindi, lakad dito, lakad doon, biyahe doon, kausap dito, kausap doon. Halos hindi na nga makatulog ito eh. Tapos sasabihin mo pa, who is making money even in the middle of a pandemic? Meron niya yan. Ito ay isang tahasang panlilinlang at isang akusasyon na malisyoso sapagkat gaya na nga ng paliwanag ni Presidente. Walang korupsyon dito. Yung perang hinahanap mo, nasa bangko pa nga at hindi dadaan sa mga palad natin yan. Tapos sabi sa tweet niya, think for a change, Sal. Biro niya sabi niya, mag-isip ka naman, Sal. Diyos Maria Josep, kaibigan Ping. Kung di ako nag-iisip, paano kita masasagot? Kaya nga sinasagot ko lahat ng mga palipad mo na mali. Kaya anong sagot ko sa'yo? Yung sinasabi mong hire competent people, lalong may problema tayo doon. Kasi, gaya ng, uulitin ko na naman, yung pong pandemic ng coronavirus is a new kind of epidemic na lahat ng mundo nagulat. Nahirapan sila how to deal with it. Kasi kakaiba eh. Talagang, kalaban nyo sarili nyo, pero nagpagtanggol nyo sarili nyo rin. Madalit sabi, nangapa tayo. Pero, mula nung Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, habang nangangapa tayo totoo, di ba, daming nagkasakit, daming namatay. Pero as we went along, marami tayong natutuhan. Biglang dumami na yung mga PPE natin, yung mga laboratorio natin, testing center, yung quarantine center, madalit sabi nagtulungan. Kaya gumanda ang takbo. In fact, napapatag nga natin eh. Madalit sabi, itong mga nandyan, in charge of the rollout, in charge of the vaccine purchase, in charge of implementing the program, they have become very competent in this field. Nagkaroon na nga ng karanasan eh. Tapos sasabihin ni Senator Ping Lacson, palitan natin, Sus Maria Josep. Papalitan, sino ipapalit mo? Ni walang mga karanasan. Mag-on-the-job training na naman sila. Ano ba yan? Mag-isip ka naman, Ping. Ibabalik ko sa iyo.